muli dito sa ating sama-samang pagninilay sa salita ng Diyos. Kumusta na po kayo? Sana okay lang kayo dyan sa awa ng Diyos. Ako po si Sister Vanji. Ako naman po si Sister Lou. Nasa ika-71 episode na tayo dito sa ating Lectio Divina. Buwan na ng Nobyembre. Isang buwan na lang at ilang araw, Pasko na! Yes! Excited na ba kayo? Pero bago magpasko, may isa pang mahalagang kapistahan na ginugunita ng ating simbahan. Ano pala yung Sister Vanji? Alam ko na. Do you mean Advent season? Yes! Ipinagdiriwang natin ang panahon ng Adyento. Pero bago pa sumapit ang Advent season, ipinagdiriwang natin ang kapistahan ng Christ the King. At naalala mo ba kung ang ating ipinagdiriwang last November 1 and 2? Oo nga, ang kapistahan ng All Saints Day at All Souls Day. At nakakasiguro ako na marami sa atin ang bumisita sa ating mga mahal sa buhay na sumakabilang buhay na. Ang ating mga mahal sa buhay na yumauna ay nananatili pa rin sa ating alaala. Lalo na kung sila ay naging huwaran para sa atin. Nagpapaalaala rin ito sa atin na ang ating buhay ay isang mahalagang regalo ng Diyos na dapat nating gamitin sa paggawa ng kabutihan at pagsisilbi sa Diyos at sa ating kapwa. Tama ka dyan, Sister Vanji. Kung ating iisipin, marami talaga sa atin ang nakakalimot sa katotohanan ito o kung minsan, di natin napapagtanto na ang ating buhay ay sandali lang at sadyang maikli lamang. Napapansin mo ba? Marami sa ating mga kapatid ang nalululong sa paggawa ng kasamaan, graft and corruption, injustice, at walang humpay sa pakikipagdigmaan, kasakiman. Di lang dito sa ating bansa, kundi maging sa ibang bansa. Kaya naman, walang kapayapaan. Paano kaya masusugpo ang kasamaang ito, Sister Vanji? Ang Diyos ay maawain at lagi niya tayong pinaaalalahanan at tinatawag na magbalik loob sa Kanya. Ito ang ating pagninilayan ngayon. Okay, salamat Sister Vanji. Ngayon po, ihanda na natin ang ating sarili sa pagninilay ng salita ng Diyos sa ating sama-samang panalangin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mapagmahal namin Ama, maraming salamat po sa aking buhay na ipinagkaloob mo sa amin, sa iyong pagkakandili at pagkalinga, sa iyong paggabay, pag-ibig at awa, na patuloy mong ipinadarama sa amin. Salamat po sa iyong mga biyaya na nagbibigay lakas at sa iyong mga salita na patuloy na nagbibigay liwanag sa amin sa panahon ng kadiliman. Sa tulong ng iyong banal na Espiritu, buksan mo po ang aming puso at diwa upang mabatid namin ang anulang nais mong ipatupad sa amin ayon sa iyong kalooban. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong anak mo na nabubuhay at nagahari kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pakinggan natin ngayon ang Ebanghelyo ayon kay San Juan, chapter 2, verses 13 to 20. Nalalapit na ang Pasko ng mga Hudyo, kaya si Jesus ay umakyat sa Jerusalem. Sa templo ay natagpuan niya ang mga nagbibili ng mga baka, mga tupa at mga kalapati at ang mga namamalit ng mga salapi na nakaupo. Gumawa si Jesus ng isang panghampas na lubid. Itinaboy ang lahat ng nasa templo, pati ang kanilang mga tupa at mga baka. Ay sinabog sa lupa ang salapi ng mga namamalit at pinagtauban ang kanilang mga hapag. At sa mga nagbibili ng kalapati ay kanyang sinabi, alisin ninyo rito ang iyan at huwag ninyong gawing bahay kalakal ang tahanan ng aking Ama. Naalala tuloy ng kanyang mga alagad ang ganitong kasulatan, mamamatay ako ng dahil sa pagmamalasakit sa iyong tahanan. Nang magkagayon ay sumapad ang mga Hudyo at sinabi sa kanya, anong tanda ang maipapakita mo sa amin upang bigyang katwiran ang pagkilos mo ng ganito? Sinagot sila ni Jesus, gibain ninyo ang templong ito at muli kong itatayo sa loob ng 3 araw. Tinugon siya ng mga Hudyo, 46 na taong itinayo ang templong ito at itatayo mo sa loob ng 3 araw?
Datapwat, ang tinutukoy niya ay ang templo ng kanyang katawan. Kaya noong mabuhay na mag-uli si Jesus, ay naalaala ng kanyang mga alagad ang mga pangungusap na ito at sumampalataya sila sa kasulatan at sa pananalitang sinabi niya. Ang Ebanghelyo ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Sister Vante, nabanggit mo kanina na ang ating pagninilayan ay may kaugnayan sa awa at pagmamahal ng Diyos. Pero napansin mo ba, parang grabe ang galit ni Jesus sa mga nagtitinda ng mga baka, tupa at iba pa. By the way, bago ko sagutin yan, may tanong ako. Naranasan mo na ba na napagalitan ng iyong tatay at nanay at anong dahilan? Oo naman. Alam ko na pagalitan ako, pero di ko maalala kung bakit. Ang naalala ko ngayon ay ang karanasan ng isa kong schoolmate noon. Nagsimba siya sa isang chapel, mga 2 kilometro ang layo sa kanilang bahay. Hindi siya nagpaalam. Nang bumalik siya, pinagalitan siya ng kanyang nanay. Grabe ang galit niya. Grabe ang pangamba ng nanay niya. Siyempre, teenager ang kanyang anak, kaya takot si nanay, baka na-kidnap na ang kanyang paboritong anak. Yun ang dahilan kung bakit nagalit siya. Ang pagkagalit ay di nangangahulugang ayaw mo o kinamumuhian mo ang isang tao. Ito ay isang concern, isang tanda ng pagmamahal. Oo nga no, naalala ko tuloy nang mawala si Jesus sa templo. Diba tinanong din ni Mama Mary ang batang si Jesus, "Why have you done this to us? Tingnan mo ang ama mo at ako ay tigib ng happy sa paghahanap sa'yo." Ito po ay isang tanda ng kaalala at pagmamahal. Correct. Balik tayo sa Ebanghelyo. Nagalit din si Jesus dahil ang tahanan ng Diyos ay ginawa nilang bahay, kalakal o pamilihan. May karapatan si Jesus na paalalahanan sila mali ang kanilang ginawa. Ang kanilang sinamba ay hindi ang Diyos, kundi ang kayamanan. Di ba ang templo ay tahanan ng Diyos at bahay dalanginan? Kaya dapat itong igalang. Tayo rin, ang bawat isa sa atin ay tinatawag na paalalahanan ang ating mga kapatid na naliligaw ng landas. Challenging, di po ba? Pero di dapat tayo mangamba. Kasama natin si Jesus. Ipinakita ni Jesus na walang makahahadlang sa Kanya sa pagpapahayag ng katotohanan. Totoo po, mga panalig. Nang tinanong si Jesus ng mga ngalakal, anong tanda ang ipapakita mo sa amin upang bigyang katwiran ang pagkilos mo ng ganito? Namangha sila at di makapaniwala sa sinabi ni Jesus. Gibain ninyo ang templong ito at muli kung itatayo sa loob ng 3 araw. Para naman kasing mahirap matupad ang sinabi ni Jesus, di ba? Ngunit kung may pananampalataya sila tulad ng mga alagad na si Jesus ay may kapangyarihang magtayo ng templo, susundin nila si Jesus. Hindi nauunawaan ng mga Hudyo ang sinabi ni Jesus kasi ang templo noong panahon ni Jesus ay isa sa pinakabanal na lugar at para sa kanila ay isang insulto kung ihahambing ang templo kay Jesus. Di sila makapaniwala na si Jesus nga ang anak ng Diyos. Sinasabi sa Ebanghelyo, ang tinutukoy niya ay ang templo ng kanyang katawan. Kaya noong mabuhay na maguli si Jesus, ay naalala na kanyang mga alagad ang mga pangungusap na ito at sumampalataya sila sa kasulatan at sa pananalitang sinabi niya. Yes, palaging kasama ni Jesus ang kanyang mga alagad. Kaya, unti-unti nakikilala nila si Jesus at sinusunod nila ang lahat niyang sinasabi. Napakagandang pagnilayan niyan, Sister Vante. Opo, mga kapanalig, ang tinutukoy ni Jesus ay ang templo ng kanyang katawan. Diba may katuruan tayo na ang simbahan ay hindi isang gusali o building, kundi ang sambayanan. Yes, we are the temples of God. Paano ba natin maituturing ang ating sarili bilang mga templo? Tinubos tayo ng Diyos sa sala sa pamagitan ng ating Poong Jesus. Kung tapat tayong susunod kay Jesus, ay maiiwasan natin ang kasalanan at mamumuhay tayo ayon sa kalooban ng Diyos sa tulong ng kanyang grasya.
mapapalapit tayo sa Diyos. At kung ang Diyos ay nasa atin, ang bawat isa sa atin ay nagiging templo ng Espiritu Santo. Yes, naalala ko, sinabi ni San Pablo sa unang sulat sa mga taga-Korinto, chapter 3, verse 16, "Hindi ba ninyo nalalaman na kayo ay templo ng Diyos at nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos?" Kaya, may karapatan si Jesus na magalit kung ginagawa niyang kalakalan at inaabuso ang templo. Tayo, inaabuso natin ang templo ng ating katawan. Ito ay paalaala sa atin tuwing tayo ay naliligaw ng landas bilang mga anak ng Diyos. At ito ay tanda ng kanyang panawagan ng magbalik loob sa Kanya. Opo, sa kanyang awa at habag ay nais niyang makapiling tayo muli. Kasama ni Jesus, kailangan nating puspusang paglilinis ng templo ng ating katawan upang maiwasan ang kasalanan at makapiling natin siya. Sa mga kapatid, naghihintay si Jesus sa ating pagbabalik. Sa ating pagninilay, ay itanong natin sa ating sarili, bukas ba ang aking puso sa paanyaya ni Jesus na linisin ang templo ng aking pagkatao upang ito ay maging marapat na tahanan nito? Ngayon po ay pakinggan natin ang pagninilay ng Ebanghelyo sa pagbabahagi ng ating mga panauhin. Sina Sister Terry Borias, FSP, Staff of Pauline Media Center, Manila, at Ate Wilma Alcaide, APC, Member of the Association of Pauline Cooperators, Pasay City. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Mang Diyos, ipadala mo po ang iyong banal na Espiritu. Tulungan mo po kaming magnilay sa iyong salita nang may pananampalataya. Tanim ito sa aming puso na may pag-asa at isabuhay ito ng buong pagmamahal ayon sa halimbawa ni Kristong anak mo na nabubuhay kasama mo at ng Espiritu Santo at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pagbasa ng Ebanghelyo ayon kay San Juan. Nalalapit na ang Pasko ng mga Hudyo, kaya si Jesus ay umakyat sa Jerusalem. Sa templo ay natagpuan niya ang mga nagbibili ng mga baka, mga tupa at mga kalapati, at ang mga namamalit ng salapi na nakaupo. Gumawa si Jesus ng isang panghampas na lubid. Itinaboy niya ang lahat ng nasa templo, pati ang kanilang mga tupa, ang mga baka, at sinabog sa lupa ang salapi at ng mga namimili at pinagtauban ang kanilang mga hapag. At sa mga nagbibili ng kalapati ay kanyang sinabi, "Alisin ninyo yan at huwag ninyong gawing bahay kalakal ang tahanan ng aking Ama." Naalala tuloy ang mga galad ang ganitong kasalatan. Mamamatay ako nang dahil sa pagmamalasakit sa iyong tahanan. Na magkagayon ay sumabad ang mga Hudyo at sinabi, "Anong tanda ang mapakita mo sa amin upang bigyang katwiran ang pagkilos mo ng ganito?" Sinagot sila ni Jesus, "Gibain ninyo ang templong ito, at muli kong itatayo sa loob ng 3 araw. Tinugon siya ng mga Hudyo, 46 na taong itinayo ang templong ito, at itatayo mo lamang sa loob ng 3 araw? Datapwat ang tinutukoy niya ay ang templo ng kanyang katawan. Kaya nung mabuhay na mag-uli si Jesus, ay naaalala ng kanyang mga alagad ang pangungusap na ito at sumampalataya sila sa kasulatan at sa panalitang sinabi niya. Ang Ebanghelyo ng Panginoon. Pinupuri ka naming Panginoong Hesukristo. Ang nakaantig sa akin ay ang versikulo 20 hanggang 21. 46 na taong itinayo ang templong ito at itatayo mo sa loob ng 3 araw. Datapwat ang tinutukoy niya ay ang templo ng kanyang katawan.
Sa aking pagninilay, naalala ko ang kalagayan ng aking puso na tinatawag at iniimbitan ni Jesus na maging sagrado, maging banal, maging malinis. Hindi ako nagbebenta ng kalapati, ng tupa, ng baka, at namamalit ng salapi. Ngunit, bilang isang madre, ang ginagawa ko ba sa akin, yung faith, yung panampalataya, ay isang ritual lamang, palabas lamang. Kaya napag-isip-isip ko na si Jesus ay iniimbita ko o inaanyahan ako upang bitawan ang mga bagay na naglalayo sa akin sa Kanya, tulad ng kasalanan, tulad ng pagmamarites, at iba pa. Si Jesus ang tunay na templo. Siya ang tunay na templo na pinadala ng Ama na puno ng pag-ibig sa lahat ng tao. At ako ay isa ring templo ni Jesus na dapat kong pagyamanin ang Kanyang Espiritu, ang aking puso, ang aking kaluluwa, the whole of me. Iniimbita niya na maging banal, maging malinis. Ang aking tinatawag akong pangalagaan ang templong ito, ang aking mga biyayang ibigay ng Diyos sa akin, ang aking talento, ang aking mga karanasan, ay dapat nagbibigay ng papuri sa Kanya at naglalapit upang ilapit ang mga tao sa kay Jesus. Dapat ako mabuhay na sumasalamin sa pag-ibig ni Kristo. Naway ako'y maging sisidla ng Kanyang awa, isang tanglaw ng pag-asa, at mapagkalingang presensya sa mga tao. Naway ako'y maging isa ang Kanyang kamay at paa na nagdadala sa mga tao tungo sa Kanya. Naway ang aking buhay ay maging isang presensya na sumasaksi sa kapangyarihan ng Diyos sa aking buhay. At hindi ako nag-iisa. Ako ay kasama ng isang pamayanan, yung tinatawag na mystical body of Christ na sumasaksi sa pagmamahal, sa awa at kalinga ng Panginoon. Amen. O Maria, Ina ng awa, ilapit mo kami kay Kristo na maging malinis ang aming puso at kaluluwa. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara ng una-una, ngayon at magpakailanman. Amen. Ang nakaantig din sa aking puso ay yung itinaboy ni Jesus ang mga nagbebenta ng mga tupa, mga kalakal, yung mga namamalit ng pera. Itinaboy niya yon, ang mga yon. At sinabi niya, huwag niyong gawing pamilihan ang bahay ng aking Ama. At yung tagpong yon ay isang galit. Pero ito ay makadiyos na panawagan na tayo, na ako ay linisin. Tayo at ako ay linisin ang laman ng ating mga puso dahil yung paglilinis sa templo ay ganun din yung paglilinis. Ibig sabihin ni Jesus ay linisin din natin ang laman ng aking puso. Ito ay papalitan ng pagmamahal, pagtutulungan, gumawa ng mabuti, at gumawa ng tama para sa ating kapwa. Ang tunay na templo ay si Jesus. At ako din, ang aking puso ay templo ng Diyos. Kaya pangalagahan ko ang templo na naroroon si Jesus na kailangan magiging mabuti at ang laman ng aking puso ay mabubuti para sa aking kapwa at maibahagi sa aking kapwa upang sa ganon
ang lahat ng laman ng puso na mabubuti ay magiging liwanag ng katotohanan. Napapanahon ngayon na ang korupsyon ay marami nang gumagawa. At yan ay dapat i-correct o linisin ang mga korupsyon na yon at huwag nating hayaan na mamayani ang kasamaan at ang katiwalian sa bansa. Kaya ipinapanalangin ko sa Panginoon na sa aking puso, sa aking pamilya, ay gawin niyang mabuti at gawin niyang ang presensya niya ay laging nasa sa akin upang ang lahat ay magiging liwanag at katotohanan para sa aking kapwa. Amen. Panginoon, tulungan mo po ako na magiging saksi ng liwanag at katotohanan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, tulungan mo na ang iyong salita ang maging tanglaw sa aming landas. Nawa ang kapangyarihan nito ay magbigay lakas sa amin upang mamumuhay bilang iyong anak at tunay na saksi ng iyong pag-ibig. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat, Sister Terry at Ate Wilma, sa inyong inspiring sharing tungkol sa mensahe ni Jesus sa Ebanghelyo. Nawa patuloy na magbigay lakas ito sa ating pagnanais na manatili sa piling ng Diyos sa lahat ng pagkakataon. At sa inyong lahat na sumusubaybay dito sa ating Lectio Divina, maraming salamat po. Alaala namin kayong lahat sa aming panalangin. Muli, inaaniyahan namin kayong mag-subscribe sa aming YouTube channel, mag-like, follow at share sa aming Facebook page. Maraming salamat din po sa inyong suporta sa Bible Ministry. At panainawa kayo ng ating Panginoon. At sa mga nais pang tumulong, maaari po kayong mag-deposit sa mga sumusunod na pangkataon. Bilang pagtatapos, magpasalamat tayo sa ating Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Kapagmahal naming Ama, maraming salamat po sa iyong paggabay. Ipadala mo po ang iyong Espiritu Santo upang mapaglabanan namin ang paggawa ng kasalanan at anumang bagay na nagpapalayo sa aming pakikipag-ugnay sa iyo at sumisira sa iyong templo. Gabayan mo po ang Santo Papa, ang mga obispo, ang mga pinuno ng mga bansa, ang mga nagtatanggol sa katotohanan, hustisya at kapayapaan, ang mga media practitioners and users, ang mga biktima ng digmaan, ng mga kalamidad at ng pang-aapi. Hilumin mo po ang mga may sakit, ang mga nagdurusa, ang mga duka, at lahat ng nangangailangan ng iyong awa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng Kristong anak mo na nabubuhay at nag-ahari sa pamamot ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, maraming salamat po. Hanggang sa muli, lagi nating alalahanin, mahal tayo ni Lord, purihin siya ngayon at magpakailan. Here in this epic page and YouTube.